Marami nga po mga idol na mga fans ng Lakers ang hindi nagustuhan ang naging pahayag ng head coach ng Denver Nuggets na si Mike Malone matapos nitong banggitin muli ang pag 4-0 nila sa Lakers last playoffs at ang pagwalis nila dito ng regular season. Ika nga'y mukhang napakaliit talaga ng tingin ngayon ni Coach Mike Malone kay LeBron James at sa buong Lakers bago pa ang kanilang muling paghaharap. Ngunit kung si Mike Malone nga masyadong maingay at masyadong nagyayabang ngayon, kabaliktaran rin naman ang sinasabi ni Nikola Jokic patungkol sa Lakers kung saan mas naging humble nga ito para kay LeBron. Ayon nga po sa sinabi niya sa media, hindi na nga daw na natin dapat pambanggitin ang 4-0 sa Lakers ng nagdaang playoff since aminado siya na kahit man nawalis nila ito ay ang Los Angeles Lakers pa rin ang pinakanahirapan sila na nakalaban sa kanilang naging championship run ng nagdaang season. Bukod nga po dyan, sinabi rin naman ito na napakalaki ng kanyang respeto kay LeBron James kaya hindi nga nila mamaliitin ng Lakers since kapag nag-relax sila kahit isang beses maaari nga sila na matalo o ma-upset sa kanilang serye. And speaking of LeBron, isa nga sa mga paraan upang matalo nila ang Denver Nuggets sa kanilang 7-game series sa first round ay ang pagpapabagal at pagpapahinto nila sa opensa ni Nikola Jokic sa kanilang magiging laro. Pero ang tanong ngayon, since kulang ang lineup ng Lakers sa pagkawala at pagtatamo pa rin ng injury nina Jared Vanderbilt at Christian Wood, sino naman nga ba kaya ang kanilang pwedeng gamitin bilang stopper ni Nikola Jokic sa kanilang serye? Well, ayon nga po sa isang analyst, para nga po mapigilan Lakers Jokic, wala nga silang ibang pagpipilian ngayon kundi gumamit ng Twin Tower sa kanilang front court bawat laro. Hindi na sila madodomina pa ng Denver sa ilalim, especially ni Nikola Jokic. Ang problema lang, kapag ginamit nga nila ang ganitong klaseng rotation na Twin Tower, masyado nga pong babagal ang pace ng kanilang opensa since mababawasan ang mga shooters sa kanilang lineup. Kaya kailangan pa rin nga pong limitahan ng Lakers ang paggamit ng ganitong game plan. Sa kabilang banda, dahil nga sa pagkatalo ng Atlanta Hawks sa kanilang play-in tournament laban sa Chicago Bulls kahapon, tuluyan na nga silang naglaglag sa playoffs at magtatapos na rin naman ang kanilang kampanya. Kaya kailangan na nga po nilang mag-focus sa kanilang susunod na gagawin at game plan para sa darating na off-season, lalo pat dahil nga sa nangyayari ngayon sa kanilang team, maaari nga pong umalis na sa kanilang lineup ang kanilang superstar guard na si Trae Young. Well, wala na rin naman nga pong nangyayaring maganda sa Atlanta sa mga nagdaan nilang kampanya kaya mukhang panahon na upang mag-rebuild sila ng bagong lineup at mag-request na ng trade sa kanilang front office ang kanilang superstar na si Trae Young na unti-unti na nga pong napipikon sa kanyang mga kakampi. Yes mga idol, tama nga ang inyong narinig. Hindi magkakasundo ang kampo ni Trae Young at ang Atlanta Hawks sa gagawin nilang trade sa darating na off-season ay pupunta ito sa ibang team na mas makakapagbigay sa kanya ng malaking oportunidad na makakuha ng kampiyonato kagaya na lamang ng San Antonio Spurs para makapartner ang super rookie na si Victor Wembanyama. So yun lamang mga idol ang ating bagong video ngayon. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga nangyayari sa NBA. I-follow nyo na ang ating Facebook page, J-Zone TV.